Hello guys! Sa video ito guys, no, pag-uusapan naman natin yung regarding sa witchcraft. Kasi ito guys, no, sa panahon ngayon, ang dami nang gumagawa nitong witchcraft na to guys. Ano nga ba itong witchcraft na to guys? Ito yung pangungulam guys. Ito yung ginagamit ng mga witch at saka wizard. Wizard ay sila yung mga magician. So tatalakayin natin dito guys, no, kung kasalanan ba sa Diyos itong witchcraft na to, kung paano nga ba na ginagamit ng mga witch yung kanilang witchcraft para sa sarili nila or para sa mga tao na ginagamitan nila ng witchcraft, at saka ano nga ba yung mga benefits na hatid nito sa kanila, at saka ano nga ba yung kapahamakan or pinsalang hatid nito sa mga tao na ginagamitan nila ng witchcraft. Tatalakayin natin dito guys, no, kasi ako guys, no, experience ko to, itong witchcraft na to guys, na pagdaanan ko to guys. Hanggang ngayon ako ay dumadanas pa rin ng mga atake mula sa mga witch na kaaway ko, diba? Hanggang ngayon guys, nararanasan ko pa din, kaya i-share ko siya sa inyo para magkaroon kayo ng idea, para maiwasan nyo itong witchcraft na to. Tatalakayin natin dito guys, no, ano nga ba yung klase ng witchcraft na ginagamit ng mga witch na to. Ito sila guys, no, itong mga ano na to, witch na to guys, no, kilala sila sa pagkakas ng spells. Ito yung uri ng witchcraft na ginagamit nila, di ba? Mga word spells, tapos ano naman, yung iba naman gumagamit ng rituals. Ito na yung gumagamit ng mga kandila, herbs, oil, o kung ano pa man yung mga sangkap sa ano nila, sa witchcraft nila. Tapos yung iba naman black magic, di ba? Pero hindi naman lahat ng ano guys, base sa pag-aaral ko, no, hindi lahat ng witch ay masasama. Meron ding iba na mabubuting mga witch. Ang witchcraft depende siguro ito guys kung paano nila gamitin sa tao. Merong iba na nagagamit nila sa kabutihan, yung iba kadalasan naman sa kasamaan nila ginagamit. So ano nga ba yung iba't ibang uri ng ano ng witchcraft na ginagamit nila sa ano guys, ginagamit ng mga witch guys. Ang isa na diyan guys, no, isa sa witchcraft na ginagamit ng ano ng mga witch para sa mga tao guys, no, ito yung ano charm spells, gayuma kung sa Tagalog pa, yung ano yung spells na ano yung para maakit yung ano yung mga tao. Halimbawa may ano may nagustuhan, isang witch na may nagustuhan siya na tao guys, no, para hindi na siya mahirapan sa pangliligaw, no, gagamitan niya na lang ng witchcraft para mapasakan niya, mapasagot niya kaagad, or ano para magkagusto rin sa kanya. At saka guys, itong pwede nilang gamitin yung witchcraft para i-curse yung kapwa nila. Halimbawa may kinainggitan sila na ano na kakilala nila, or may kinakainisan sila, may kagalit sila, may kaaway sila guys, pwede nilang gamitin yung witchcraft para sumpain nila yung taong kinakainggitan nila or kinakainisan nila guys, diba? Susumpain nila kayo na halimbawa walang mangyari sa buhay nyo, or wala kayong marating, ganyan, pwedeng ganun ang gawin ng ano, ang maging resulta nitong ano witchcraft na to, kapag ito ay ginamit nila bilang curse sa inyo. At saka guys, ang witchcraft na to, pwede rin nilang gamitin ito para pagbabagong anyo. Pwedeng sa pamamagitan ng witchcraft, mababago ang itsura ng mga witch na to guys. Yung original na itsura nila, pwede nilang palitan ng ibang itsura, ibang anyo, di ba? Pwede nilang i-transform yung sarili nila ng iba't ibang anyo. At saka, ginagamit din yung witchcraft pang healing spells kung tawagin, 'di ba? Nakakapagpagaling sa mga may sakit, 'di ba? Kaya ang dami ngayon manggagamot, nakakapagpagaling sila kahit yung mga malalalang sakit, ang ginagamit nilang panggamot ay witchcraft, 'di ba? Tapos yung iba naman, ginagamit nila ito para mag-cast ng bad luck, 'di ba? Para malasin ng ano, yung mga kaaway nila, ginagamitan nila ng witchcraft para malasin. Tapos yung iba naman, ginagamit nila itong witchcraft na to para usugin yung kapwa nila, or para, yun yung tinatawag na hexes, para usugin, or di kaya balis, di ba sa Tagalog, usog or balis, isa lang yan. At saka yung iba naman, ginagamit nila panguntra. Itong panguntra na ano na to, witchcraft na to guys, naranasan ko to noon nung hindi pa ako born again, kasi tulad ng sinabi ko, nakaranas ako ng
iba't ibang uri ng witchcraft. Naranasan ko na hindi ako nakatulog ng halos 1 buwan. Hindi ko nga alam kung nung una, hindi ko alam kung anong nangyari sa akin hanggang sa napag-aralan ko siya na nakulam pala ako. Kaya ang ginawa ko, nag-research ako kung anong pwedeng panguntra. Tapos na napanood ko, nakita ko sa YouTube na may panguntra siya. Kaya ginawa ko yung kung ano yung rituals, kung ano yung dapat kong gawin para makontra ko yung hindi ako nakakatulog. Simula noong ginawa ko yon, nawala yung anxiety ko, nakatulog na ako, guys, 'di ba? Kasi akala ko noon normal, akala ko hindi siya kasalanan sa Diyos kasi tulad nga ng sinabi ko nung hindi pa ako born again, hindi ako nagbabasa ng Bible, wala akong alam kaya akala ko normal na gawain. Tapos noong nag-umpisa na ako magbasa ng Bible, nabasa ko na itong witchcraft na to, itong mga spells na to, mga rituals ay malaking kasalanan sa Diyos. Papatunayan ko sa inyo, guys, no, na ito ay malaking kasalanan sa Diyos at ipinagbabawal ng Diyos na ito ay gagawin ng tao. Basahin natin sa Deuteronomy chapter 18 verse 10 to 14. Nakalagay dito, "There shall not be found among you anyone who burns his son or his daughter as an offering, anyone who practices divination or tells fortune or interprets omens, or a sorcerer, or a charmer, or a medium, or a necromancer, or one who inquires of the dead. For whoever does these things is an abomination to the Lord, and because of this abomination, the Lord your God is driving them out before you. You shall be blameless before the Lord your God. For these nations which you are about to dispossess, listen to fortune tellers and to diviners, for as for you, the Lord your God has not allowed you to do this." O, diba? Ito yung sabi ni God na ayaw niya na gumagawa yung mga tao na itong ino-offer nila yung mga anak nila. At saka, yun daw nagpa-practice ng divinations. Ito na yung witchcraft. Fortune tellers, yun na nga yung mga nanghuhula ng kapalaran ng tao. Interprets omens, ito yung nag-i-interpret ng mga pangitain, guys. Alam nyo ba yung example nito, guys, no? Yung halimbawa, 'di ba, sa mga pangitain sa mga sa parang pamahiin, guys, na hindi mo pwedeng isuot yung wedding dress mo bago ka ikasal kasi mamamatay ka, or at hindi pwedeng kapag nasa biyahe ka, may tumawid na itim na pusa kasi para madidisgrasya ka. Yung mga ganun na pangitain, pinagbabawal ng Diyos yan. Mahigpit na pinagbabawal niya yan. At saka yung sorcerers nga, ito na yung mga gumagamit ng witchcraft, or yung charmer, ito yung gagayuman ng kapwa nila. At saka medium, or a necromancer, or one who inquires of the dead. Tulad nga ng sinabi ko, itong medium na to, may kakayahan sila na makikipag-ugnayan sa mga namatay na tao, kaluluwa ng mga namatay na tao, 'di ba? At saka sa mga familiar spirits, may kakayahan silang ganun, guys. Ipinagbabawal ng Diyos dahil ito ay ang sabi, abominations to the Lord, 'di ba? Kasuklam sa paningin ni God ito, 'di ba? Kailangan huwag tayong gumawa ng mga ganitong bagay dahil ipinagbabawal ng Diyos ito. Kasuklam sa paningin niya, 'di ba? Ayaw niya na ginagawa ng mga tao dito sa mundo, pero ngayon ginagawa na itong parang ginagawa ng normal ng mga tao sa pag-aakala nila na ito ay normal na gawain lamang, ito ay hindi kasalanan sa Diyos. Malinaw na nakasaad sa Bible na malaking kasalanan sa Diyos itong gumagamit ng witchcraft, nagka-cast ng spells. Kasi hindi nyo lang ipapahamak yung kapwa nyo sa ginagawa nyo, di ba? Itong itong witchcraft na to, guys. Halimbawa, may witch na nainis sa inyo, or may witch na nainggit sa inyo, pwede kayong patayin ng witch na to, guys, sa pamamagitan ng witchcraft niya, 'di ba? Pwede kayong i-disgrace ng witch na to sa pamamagitan ng witchcraft niya. Yung wala nang mangyayari sa buhay niyo. Kahit anong gawin yung pag-apply ng trabaho, hindi kayo matanggap-tanggap dahil ginagamitan kayo ng witchcraft. O di kaya bigla na lang kayong nagkakasakit. Kasi kaya nilang mag-inflict ng sakit sa inyo. Itong gamit-gamit nila, yung witchcraft nila. Or pwede nilang sirain yung ulo mo kasi nga may kakayahan silang ganon. At saka, may kakayahan din sila na kontrolin nila at saka manipulahin nila yung kapwa nila, guys.
Hindi ko alam kung paano nila ginagawa yan para lahat ng kilos mo, lahat ng ginagawa mo, kontrolado nila. Sila ang kumukontrol sa buhay ng tao, kaya siguro sila pumapasok dito sa pagiging witch na to kasi gusto nilang magkaroon ng power para kontrolin nila yung kapwa nila. Parang sila na yung tingin nila sa sarili nila, sila na yung Diyos siguro. Kasi bakit ganun ang nila, desire nila, nakukontrolin nila yung kapwa nila. Pwede ka nilang kontrolin kung magkano lang yung kikitain mo. Gusto nila, ganito lang yung kinakita mo araw-araw. Pwede nilang gawin yan sa pamamagitan ng witchcraft nila. Diba? Kung gaano kasama. At saka, din no, base din sa napag-alaman ko kasi sa mga research ko, no, ito isa sa purpose nila kung bakit sila gumagamit ng witchcraft or bakit sila nag-witch, no? Kasi sa pamamagitan pala ng pagiging witch nila, guys, no, pwedeng matupad lahat ng mga pangarap nila. Diba? Lahat ng mga gusto nilang makuha, pwede nilang gawin yan. At saka sa pamamagitan ng ng pagiging witch nila, nakakakuha sila ng kaalaman, karunungan. Kasi may mga spells na ngayon, guys, na pwede kang tumalino. Diba? Meron na ngayon yan. At saka, sa pamamagitan din ng nito, pagiging witch nila, pwede nga silang magbigay pinsala sa mga taong gusto nilang wasakin, gusto nilang pinsalain, diba? Tapos sa pamamagitan din ng ng witchcraft na to, pwede nilang ititrick yung kapwa nila. 'Di ba? Mga tricks ang ginagamit nila. Kumikita nga sila ng pera sa pamamagitan ng tricks lang, 'di ba? Ititrick kayo, wala kayong kaalam-alam. Nawawala na kayo ng pera. Tricks lang yung gamit nila. Witchcraft din 'yan. 'Di ba? Ang daming pwedeng gawin itong witchcraft na to, na yung mapahamak yung kapwa nila or mapinsala yung kapwa nila. Kaya talagang hindi magandang gawain ito, kaya siya mahigpit na pinagbabawal ng Diyos kasi nga ito ay gawain ng evil ito, guys. Ang power nila is power of darkness, hindi yan kay God. Kaya ito ay malaking kasalanan sa Diyos. Ano nga sabi ng Diyos dito sa Bible? Basahin natin yung Micah chapter 5 verse 11 to 12. I will destroy the cities of your land and tear down all your strongholds. I will destroy your witchcraft and you will no longer cast spells. O diba? Anong ibig sabihin nito? Sabi ni God dito, sisirain daw niya yung lupa ng kung saan sila nakatira, at saka sisirain din niya yung mga kuta nila, yung lugar ba kung saan sila nagkikita-kita, diba? Yung meeting place nila, kung saan sila nagbi-meeting, sisirain daw ni God. At saka pati yung witchcraft nila, yung pangungulam nila, sisirain ni God para mawala na ng bisa yung witchcraft, na hindi na sila kailanman makapag-cast ng spells para mapahamak yung kapwa nila. Patunay talaga na si God ay galit na galit sa mga taong gumagamit nitong witchcraft na to, at saka yung mga nagka-cast ng spells na pwedeng ikapahamak ng kapwa nila, diba? Magbibigay pinsala sa kapwa nila. At saka basahin naman natin yung Micah chapter 3 verse 7 naman, nakalagay dito, seers will be put to shame, those who practice witchcraft will be disgraced, and all of them will cover their faces because God won't answer them. Ano ibig sabihin? Itong seers na to, ito yung mga manghuhula daw. Mapapahiya daw itong mga manghuhula na to, at saka yung mga nagpa-practice ng witchcraft, yung mga witch at saka wizard, dahil aalisan sila ni God ng blessings. At saka sa sobrang kahihiyan nila, magtatakip daw sila ng mga mukha nila, dahil wala na silang mukhang ihaharap, magtatakip sila ng mukha nila, dahil kahit kailan hindi na sasagutin ni God. Kung kinakailangan man nila si God, kung tatawagin nila si God, hindi sila kailanman sasagutin ni God. Kaya sa sobrang kahihiyan nila, dahil binabaliwala na sila ng Diyos, magtatakip sila ng mukha nila dahil wala na silang mukhang ihaharap dahil sa mga masamang gawain nila, di ba? Tapos nakalagay din dito, Revelations chapter 21 verse 27, nothing impure will ever enter it, nor will anyone who does what is shameful or deceitful, but only those whose names are written in the Lamb's book of life. O yung mga makasalanan daw, di ba, yung mga gumagawa ng kasamaan, hindi daw sila makakapasok sa kingdom ni God, di ba? Yung mga gumagawa daw ng mga kahihiyan or kasamaan, yung mga nangluloko ng kapwa nila, yung mga nanglalamang ng kapwa nila, no? Hindi yan maka-enter sa kingdom ni God, hindi makakapasok sa kingdom ni God, kundi yun lamang mga tao
na nakalagay ang pangalan nila sa Book of Life, nakalista ang pangalan nila sa Book of Life, o di ba? Malinaw dito na hindi nyo ma-inherit yung kingdom ni God kapag kayo ay gumagawa ng ganitong kasamaan, no? Isa na dito yung witchcraft, yung mga nagkakas ng spells, hindi nyo ma-inherit yung kingdom ni God. Hindi kayo mabiyayaan ng buhay na walang hanggan kung ito ay ginagawa nyo. Diba? Kung di yun lang daw mga nakagumagawa ng kabutihan na nakalista ang pangalan nila sa Book of Life. O diba? May ganun pala doon sa heaven. Tapos, basahin naman natin yung Leviticus chapter 19 verse 26 naman. Do not eat meat that has been drained of its blood. Do not practice fortune telling or witchcraft, o patunay na pinagbabawal na mag-practice kayo ng nanghuhula ng kapalaran or yung witchcraft nga, yung pangungulam, pinagbabawal, mahigpit na pinagbabawal ng Diyos. Tapos nakalagay naman dito sa Revelations chapter 21 verse 8. But the cowardly, the unbelieving, the vile, the murderers, the sexually immoral, those who practice magic arts, the idolaters, and all liars, they will be consigned to the fiery lake of burning sulfur. This is the second death. Sino yung mapupunta sa hell or mapupunta sa fiery lake? Basahin ko sa inyo guys ha, sino ba itong mga cowardly? Ito na yung mga duwag na mga hindi lumalaban ng patas. Alam nyo na kung sino yan. Mga hindi lumalaban ng patas sa buhay. Diba? Yung mga nangluloko sa kapwa nila. Yung mga nagnanakaw, nang i-scam. Diba? Yung mga nang hold up. Yan, mga kasama yan. The unbelieving, yung mga hindi naniniwala sa Diyos. The vile, yung gumagawa ng mga suklam na bagay. The murderers, yung mga pumapatay ng tao. The sexually immoral, ito na yung mga nangangabit, yung mga nakikipag-sex ng hindi pa ikinakasal, those who practice magic arts, o ito na yung mga gumagamit ng witchcraft or nagkakas ng spells, the idolaters, yung mga sumasamba sa Diyos-Diyusan, yung mga sumasamba sa mga idols, and all liars, yung mga sinungaling na tao. Saan ang lugar nyo? Sa fiery lake daw of burning sulfur. O, burning sulfur, ibig sabihin sobrang init. Kasi nga, burning sulfur siya, fiery lake, hell, isa lang yan. Kaya, doon ang punta nyo daw. Ito yung tinatawag daw na second death. Second death siya kasi parang mamamatay kayo ulit doon. Namatay na nga yung physical body nyo. Kapag nandoon na kayo sa kabilang buhay, mapunta pa kayo sa hell. Second death yun. Kasi nga, sobrang hirap doon. Diba? Sobrang init doon. Kung ano man yung mga kinaugalian nyo dito sa mundo, no? Hindi nyo na ma-experience yan doon kasi yun ay forever torment na. Wala nang party-party doon. Wala nang yung nagiinuman, wala na yan doon. Wala na yung mga sexually immoral doon. Hindi nyo na mararanasan yan doon. Yung mga mahilig sa material na bagay, wala na yan doon. Kundi puro pahirap na lang. Night and day nakalagay, araw at saka gabi. Walang pahinga guys. As in, na siya? Permanent separation from God. Hindi na kayo kayang i-save ni God doon kasi yun na ang judgment nyo. Kaya habang kaya pa kayong i-save ni God dito sa habang nandito pa tayo sa earth, no? Wala pa yung final judgment. Kailangan na nating magbago talaga guys, no? Itong mga gumagawa ng na to, no? Ng witchcraft na to, no? Wala kayong konsensya, no? Hindi kayo nakukonsensya na ginagawa nyo ng kasamaan yung kapwa nyo, no? Hindi nyo alam kung ano yung feeling ng ginagamitan ka ng witchcraft. Napakahirap, napakasama sa pakiramdam yung ginagamitan ka ng witchcraft. Lalo na yung naranasan ko noon na hindi nila ako pinatulog. Naranasan ko yan na hindi ako nakatulog dahil sa mga witch na to. Noong hindi pa ako born again. Ang hirap sa pakiramdam guys. Baliktarin natin yung sitwasyon, no? Itong kayong mga witch na gumagamit ng witchcraft. Kung sa inyo kaya gawin yan, nagamitan kayo ng witchcraft, kung anong mararamdaman nyo. Kung kakayanin nyo ba kaya yung yung mararamdaman nyo. At saka yung mga nagkakas ng spells para para i-curse or sumpain yung kapwa nila para ay puro bad luck na lang ang abutin, wala nang swerte na darating, no? Kung sa inyo yan sa inyo yan mangyari, ha? Ano kayang mararamdaman nyo? Kung ibalik-tarin natin yung sitwasyon, sa inyo yan gagawin ng kapwa nyo. At saka guys, no? Kayong mga gumagamit ng witchcraft, no? Huwag ninyo yang gagawin sa mga anak ng Diyos na chosen by God para gumawa ng
ng kingdom works niya, 'di ba? Yung mga sumagot sa calling ni God, yung gumawa ng will ni God, huwag ninyong gagawin yan dahil tinitiyak ko sa inyo na kung ano man yang spells o ano man yang witchcraft na ginagamit nyo sa mga anak ng Diyos, ibabalik at ibabalik yan ni God sa inyo. Kasi nakasaad yan sa Bible, those who curse you, I will curse also. At saka, nakalagay din yan sa Bible, do not touch my anointed ones, do my prophet, no harms. Nakalagay yan sa Bible, kahit na i-research nyo pa yan. Wala lang akong lista dito, pero nasa Bible yan. Kaya yung mga anak ng Diyos na gumagawa ng will niya, huwag ninyong gagamitan ng witchcraft nyo. Kasi ibabalik at ibabalik ni God yan sa inyo. Yung curse na kinas nyo laban sa mga anak ng Diyos, ibabalik ni God yan sa inyo. Magugulat na lang kayo. Hindi tumalab sa mga anak ng Diyos na gumagawa ng will ni God, bumalik sa inyo dahil si God ang kalaban nyo, hindi yung mga anak ng Diyos na kinurse nyo. Kaya huwag kayong sumubok na mag-cast ng spells or mag-cast ng spells ng curse o sumpa dahil kapag bumalik yan sa inyo, baka hindi nyo kakayanin, baka hindi nyo kayang bawiin, di ba? Alala lang sa inyo, no, kasi talagang real talk ngayon na talagang naglipana na ito sila, guys, itong mga witch na to na gumagamit ng witchcraft. Ang dami na sa panahon ngayon dahil ako mismo yung patunay dyan. Ang dami kong na-experience na witchcraft. Halos lahat na yata ng witchcraft ay ginamit na nila sa akin. Pero dahil may Diyos ako sa buhay ko, pinoprotektahan ako ni God, hindi sila nagtagumpay sa masama nilang binabalak sa akin. Dahil ang protection ko si God, ang Diyos na kinilala ko, mas malakas kaysa kanila, mas makapangyarihan kaysa kanila, kaya hindi nagtatagumpay yung masamang binabalak nila. Kaya guys, no, kayo na gumagawa nito, no, habang may time pa kayo, no, habang hindi pa huli ang lahat, maaga pa, itigil nyo na itong masamang gawain nyo na to. Ngayon na napatunayan na ninyo or alam na ninyo na ito ay malaking kasalanan sa Diyos at mahigpit na ipinagbabawal ng Diyos na wag nating gawin, di ba? Dahil mas malaking kapahamakan, malaking kasiraan sa kapwa natin ito kapag ito ay ginagawa natin, di ba? Kung ito ay pinag-aralan natin, itigil nyo na yan. At habang hindi pa huli ang lahat, humingi na kayo ng tawad sa mga kasalanan nyo na to. Maging born again na kayo, tanggapin nyo na si Jesus Christ sa buhay nyo, no? Kaya yung pagdi-desire nyo ng power na yan, temporary lang yan, di ba? May mas makapangyarihan na nakatingin sa mga masasamang gawain nyo. Kayang-kayang yan, kontrahin yung mga spells ninyo. Di ba? Temporary lang yan. Di ba? At ang judgment nyo, napakasama ng judgment ng mga tao na gumagawa ng ganitong mga gawain o ganitong mga yung kasamaan, no? Kaya itigil nyo na yan kung ako sa inyo. Kung ayaw nyo na magsisi kayo sa bandang huli, no? Be born again na, guys. Sumampalataya kayo sa Diyos, guys, dahil walang imposible na mapapatawad at mapapatawad kayo talaga ng Diyos. Basta itigil nyo na itong masamang gawain nyo na to, no? Magbalik loob na kayo sa Diyos, humingi kayo ng tawad, no? Papatawarin niya kayo, guys. Kasi tulad ng sinabi ko, sinave na tayo ni Jesus Christ sa pamamagitan ng pagkamatay niya sa cross. Kaya kahit gaano man kasama itong kasalanan nyo na to, kayang patawarin ng Diyos basta ang paghingi nyo ng tawad ay tunay, totoo. At saka, kung kayo ay tulad nga ng sinabi ko, through repentance, pag humingi ng tawad, wag nang uulitin, wag nang gagawin ulit, at lumakad na sa matuwid na daan na ang gagawin nyo, yung will na lang ni God para ay ma-inherit nyo yung eternal life. At ang punta natin kapag pag namatay na tayo doon, pag nasa kabilang buhay na tayo, no, papasok tayo sa kingdom ni God. Yun lang naman yung aking may share sa araw na to. Sana may natutunan kayo sa akin, no? Hanggang dito na lang yung aking video. Bye-bye and God bless you all. Bye-bye everyone. Bye-bye.